Alright mga kayamies, good day na naman sa inyong lahat. So Jerome na naman at Takoyaki Boy ng Etibac. So ngayong araw na to, no, bumisita tayo at actually nanghingi tayo ng mentorship dito sa isa sa mga kilalang entrepreneur na madalas ninyong makita sa social media. At na-interview na rin ng ilang beses ni Boss RDR, ano? At ito, isa to sa mga idols ko talaga na kapag dumaan talaga yung kanya mga vlog, pinapanood ko talaga at tinatapos ko, no? Walang iba ang owner, ang president and CEO ng TNC Group, si Boss Eric Redolfin. Yun, magandang buhay-buhay sa inyo. Actually, nandito tayo sa mentorship program ni Boss Eric Redolfin. Yun, humingi tayo ng advice. At actually, napaka-helpful talaga nito EMR Business Mentoring ni Boss Eric. Talagang alam mo yun, merong isang tumatak sa akin na although ano siya, basic talaga siya sa entrepreneurship, pero pinaalala lang sa akin na ang problema ay pera, no? So, yun yung isa sa mga tumatak sa akin. Although late talaga ako dumating dito mga kayamies, no? Magtatanong tayo ng ilang mga tanong kay Boss Eric na kumbaga, ito yung masasabi nating mga ilang importante mga tanong na napulot ko dito sa EMR Business Mentoring na i-share sa inyo ni Boss Eric Redolfin. Una kong tanong, Boss, no? Boss Eric, pwede mo bang i-share sa amin yung kahalagahan ng integrity when it comes to doing business? Yung integrity kasi ay isa sa mga pinaka-importanting dapat meron ng isang negosyante at yung kumpanya. Kaya nga part yan ng usually ay sinasama nila sa core values ng isang kumpanya. Pero siyempre, hindi lang dapat yung kumpanya ang may values ng integrity. Yung mismong CEO o yung tao na nandun. Kasi kung company lang yan, paano integrate ng company? Dapat yung tao mismo mataas yung integrity. Kasi pag yan ay na-execute mo ng tama, it's more than the value of money. It's your face value. Kaya dapat alagaan natin yung integrity natin in running a business. Kasi yan yung intangible asset na dapat meron ng isang negosyante. Integrity, hindi pera lang. Oh, exactly. Actually, sabi rin ni Boss yun, hindi pera-pera lang talaga ang negosyo. Integrity is one of the currencies na kailangan natin when doing business, no? Kung kumbaga, siya intangible asset. Yes, exactly. Intangible asset, mga kayamies, no? Take note niyan, no? Bakit nga ba, Boss, mahalaga ang sistema sa isang negosyo? Kung gusto mong lumaki yung negosyo mo, number one talaga may sistema ka. Otherwise, malakas nga yung negosyo mo. Pag nandun ka na sa peak mo, magda-die down kang bigla. Hindi mo alam, bigla ka na lang nag-crash kasi nga wala kang sistema. So, kung may plano ka, yung vision mo, gusto mong palakihin yung negosyo mo, parallel dapat yun ginagawa mo, palakihin yung business. At the same time, inaayos mo yung sistema para mas madali ang lahat. Without system, magiging problemang malaki. Although, sabi nga natin, pag may problema, may pera. Kaya nga yung problema na yun, susolusyonan mo ng sistema. Bakit malaki ang potential ng pagyaman sa franchise business model? Sa franchise kasi, pag naging maganda yung produkto natin, malaki yung chance talaga natin na mag-grow at mag-generate ng income. Pero, siyempre, katulad ng kanina, yung binanggit natin na integrity is one of the key. So, kung maganda yung produkto mo, ayusin mo yung integrity mo, ang laki yung chance at potential mo na mag-grow at yumaman. Negosyo nga, yung mayaman how much more sa franchise. So, yung potential mong yumaman, isa sa mga pwede mong gawin, magpa-franchise. Lalo na kung meron ka ng magandang produkto, meron ka ng magandang sistema, then go for franchise business. Ayun, no? So, yun mga kayami, i-take note niyan, no? So, ayun nga, sabi ni Boss Eric, pag may maganda kang produkto, maganda kang sistema, no, i-add na natin. Actually, yung sinasabi rin ni Boss Eric yun dun sa mentoring session kanina. Kung IPO registered ka na rin, no, plus points, Boss, no? Tapos yun, go to franchise business model. No? Sa mundo ng franchise business, no, kapag yung isang nag-i-inquire, narinig may royalty fee, parang umiilag ngayon na kumuha ng franchise. Ngayon ang tanong ko, Boss Eric, ano nga ba ang kahalagahan ng royalty fee sa isang franchise business? Sobrang mahalaga yon. Dapat yung mga gustong mag-franchise, wag nating sinasabing added expenses yung kasi para
gumanda yung takbo ng isang franchise, hindi lang nga yan dapat royalty fee. Kailangan din siyang maningil ng marketing fund. Kasi kung gusto mong mag-grow yung brand, dapat magbayad talaga tayo ng royalty at marketing funds. Otherwise, paano natin mapapalago yung isang brand without the fee of royalty and marketing fund? Kaya wag niyong iisipin na dagdag gastos yun. Oo, dagdag siyang gastos, pero hindi mag-grow ang isang kumpanya. Makakakita ba kayo ng big brand na walang royalty and marketing? Kaya sila lumaki dahil dun sa royalty and marketing para gastusin mo yon to grow the brand. Hindi para mag-grow yung business mo mismo, para mag-grow yung brand. Yung royalty fee kasi talaga, ginagamit siya to grow your brand when it comes to marketing or saan bang gastusin na related sa company. Oo. Kumbaga boss, hindi naman siya yung tipong kumuha ka ng royalty fee para lang sa sarili yung may-ari, no? Yung, ay, akin na to, royalty fee, sa akin lang lahat to. Hindi ganon. Ang function or kahalagahan ng royalty fee is pupunta rin sa business, which is, yung mga franchises din, makikinabang ba ng huli? Kumbaga, yan yung gagastusin mo para lumakas yung impact ng brand ng business. Sino ang gagastos yun? Dapat tulong-tulong. Kaya nga sila partner yung franchisee mo ay magsaserve as your partner. Tulong-tulong tayo para palakihin yung brand. Nangyari lang, since ikaw kasi yung may business concept, siyempre brand mo yon. So you have to protect, and then yung mga nagpa-franchise, dapat tinutulungan din natin yung brand. Kasi pag lumakas yung brand, siyempre makikinabang din naman yung mga franchisee. Hindi lang naman yung nagpapa-franchise ang makikinabang nun. Lahat ng franchisee. Kasi nga, napalakas mo yung brand through yung binabayad nilang royalty and the marketing fund. Tapos, tataas pa yung value ng inyong franchise mismo. So, that's the importance of royalty fee. Kaya huwag kayo matatakot kapag yung inyong franchisor nangihingi ng royalty fee. Ibig sabihin, gusto nila kayong mag-grow. Hindi nila kayo gagatasan. Di ba, boss? No? Di naman ganun talaga yun. Di ka gagatasan. Kung matino yung franchisor mo, yung royalty fee, di niya gagamitin para gatasan ka. Tama. Ano ang isang tip na may iwan mo, boss, sa mga taong gusto mag-start ng business? Number one, siyempre yung pinaka-easiest way, maghanap ka ng franchise business. O siyempre, pagka ikaw ay maghahanap ng pagkakakitaan, additional income, o para hindi ka na mahirapan, maghanap ka ng franchise business, katulad ng Yummiest Takoyaki. Para hindi ka na mahirapan, maghahanap ka pa ba ng iba? Kasi actually, natikman to kanina ni Boss Eric, no? In fairness, masarap. At saka, tingin ko parang madali lang siyang gawin. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. I-try mo na yung business model niya. Oo. Actually nga napagkwentuhan namin kanina ni Boss Eric nung kumakain siya ng Yummiest dito, na parang plano niya maglagay sa mga cyber cafes, no? If ever sa Uste, yung isa sa branch niya. It means na confident siya dito sa natikman niya dito sa Yummiest. So, ayun, ang maganda rin dito, no? Inaayos natin ngayon yung sistema ng Yummiest. Nire-revamp natin yung mismong Yummiest Takoyaki itself. Kaya nga kami, right now, nasa process na kami na kumuha na kami ng consultancy, franchise consultancy, para matulungan kami na mas lumaki yung brand to the next level, no? Para, syempre, mas makilala pa yung brand ng marami nating mga kababayan na mga gustong makatikim ng isang takoyaki na affordable, restaurant quality, at buy one take one na takoyaki. So, mga ka-Yummiest, no? So, sa mga gustong mag-franchise ng Yummiest Takoyaki, so, message lang kayo dito at tutulungan namin kayo para kayo ay maging franchisee dito sa Yummiest Takoyaki. At right now, no, may offer kami right now kasi boss, no? On or before August 31, 2025, ang franchise offer namin kasi sa totoo lang, boss, ay 29,999 pesos. So, kung tutuusin, napaka-affordable po nun sa sa franchise, no? At however, after August 31, 2025, pagpasok ng September, kasi hawak na po tayo ng franchise consultancy, so maigi na siyang 90,000 pesos. So ngayon, mga ka-Yummiest, gusto mo bang makuha yung 29,999 na offer natin right now? So, I would encourage you, mga ka-Yummiest, kung gusto mo itong habulin, no? Message mo lang kami
Tutulungan ka namin kung paano mo to maihahabol at paano ka makapagbigay ng iyong down payment para makuha mo pa rin yung 29,999 na franchise offer natin kahit lumagpas yung August 31, 2025, no? Down payment natin right now for promotion, boss, no? 7,500 pesos lang, no? For the down payment. Tapos, masisecure mo na yung 29,999 na franchise offer mo kahit kailan mo pa yung kunin. Boss, kailan ka magkakaroon ng ganitong event? Siguro after 1 week ulit. Yan. After 1 week. Kung gusto nyong mag-join, abang lang kayo sa ating social media page at i-announce natin yung next EMR Business Mentoring. Oo. Actually, mga kayami, sa totoo lang, no? Napaka-affordable ng EMR Business Mentoring ni Boss Eric, no? Biruin mo naman, no? Binayad lang namin 999, 1,000 pesos lang, no? Ito, tignan mo, kaharap ko si Boss Eric, natikman niya yung Yummy-est. Tapos, nakapagbigay pa siya ng value sa amin, no? Kumbaga, no? Hindi nga siya pang, 1,000 pesos, no? Dapat mga yung ibang mga value nga ng ibang nagpapamentoring dyan, 5 digits yung inaabot, eh. Mga ganun ang presyo dapat nito. Pero ito, grabe, mabuting tao lang talaga tong si Boss Eric, kaya siguro in-offer mo ng ganito, boss, no? Actually, yung bayad na 999, hindi yan bayad sa akin. Hindi mo yan bayad sa akin. Bayad mo yon para sa iyong commitment. Oo. Kumbaga, kung gusto mong mag-attend ng business mentoring, wag mong consider na bayad mo yan sa akin. Bayad mo yan sa commitment mo. So, kung 999 lang yung halaga ng commitment mo, dapat make sure na committed ka. Oo, yan yun. Tama. Commitment yun. Usually naman kasi, boss, no, pag nagbabayad ka sa isang seminar, mentorship, or kung ano man, it's your commitment, no? At para seryosohin mo. So actually, yun ang kahalaga kung bakit nagbabayad ka sa mga ganitong mga learnings, no? Or mentoring. Bukod sa binavalue mo yung tao na kakaharapin mo at hinahangaan mo siya, kumbaga, yun din yung commitment mo sa sarili mo. Ang kaalamang libre, usually, tinitaken for granted dyan. Kaya, minsan, kailangan mong bayaran yung kaalaman or mentorship para hindi mo siya i-taken for granted. Correct. Oh. Diba? Yun usually kasi, boss, no? Parang kunyari, umingi ka ng advice sa tropa mong tambay. Yan, no? So, yung tropa mong tambay, libre lang ibibigay yung kaalaman. So, wala siyang dating, no? Pero usually, pag may bayad talaga, nagkakaroon ng dating. So, yun lang mga kayamias. At again, Boss Eric, thank you. Salamat at binigyan mo ako ng opportunity na ma-interview ka, no? Naman. So, ito yung actually first time kong mag-interview, mahaba-haba, no? So, napakabuting tao talaga nito ni Boss Eric. So, kayo mga kayamies, no? Pag may EMR Business Mentoring, ay nako, punta na kayo. Kasi, napakagandang opportunity para matuto. Ang daming learnings. Promise, no? So, yun lang mga kayamies, and have a great day sa inyo lahat. Paalam tayo, Boss Eric. Okay. Bye-bye! Bye!